Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali ka munang makisalo sa kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuon isipin na sa iba't ibang lugar at oras, iisa tayong nakikinig sa mga kwentong may kirot, pag-asa at hustisya. Simulan na natin. Noong una, hindi naman ganito ang pangarap ni Samaira Velasco para sa sarili niyang buhay. Ang gusto lang niya noon ay isang simpleng tahanan, isang masipag na asawa, at mga anak na lalaki sa maayos at masayang kapaligiran. Hindi niya pinangarap ang malamig na umaga sa ibang bansa, ang mahabang duty bilang tagapag-alaga ng matanda, o ang pagtitiis sa lungkot ng pagiging malayo sa dalawang anak na dapat sanay siya mismo ang nag-aaruga. Pero gaya ng maraming ina, mas malakas ang pangangailangan kaysa sa sariling gusto. Lumaki si Samaira sa bayan ng San Isidro, sa isang tahimik na sulok ng Nueva Ecija kung saan ang mga tao ay kilala ang isa't isa at ang tsismis ay mas mabilis pa sa hangin. Hindi siya mayaman pero hindi rin naman tamad ang pamilya nila. Ang ama niya ay dating mekaniko, ang ina naman ay nagbebenta ng kakanin. Bata pa lang si Samaira, sanay na siyang gumising ng maaga, maglinis ng bahay, magbantay sa maliit nilang pwesto sa palengke, at mangarap ng tahimik habang nakatingin sa mga boss na bumibiyahe papuntang Maynila. Doon niya nakilala si Tavish Barrion, isang binatang tahimik, matipuno at masipag magtrabaho sa construction. Hindi ito pala salita pero marunong tumupad. Hindi siya marunong mambola, pero marunong magdala ng payong kapag umuulan at magtira ng huling piraso ng ulam para sa mahal niya. Iyon ang klase ng lalaking minahal ni Samaira. Samaira, minsang sabi ni Tavish habang magkasabay silang nakaupo sa waiting shed. Hindi man kita maipasyal sa magagarang lugar, pangako ko hindi kita pababayaan. Napangiti lang si Samaira noon. Hindi ka naman hinihingi yun. Gusto ko lang yung lalaking hindi ako iiwan kapag mahirap na. Nagkatuluyan sila makalipas ng ilang taon, hindi en grande ang kasal, sa barangay hall lang, may iilang bisita, kaunting handa at maraming pangako. Nagsimula silang mamuhay sa maliit na bahay na itinayo sa lupang pag-aari ng pamilya ni Tavish. Hindi iyon perpekto, malapit ang bahay nila sa compound ng mga Barrion, at doon pa lamang ay unti-unti nang nakikilala ni Samaira ang magiging malaki niyang problema balang araw. Ang biyenan niyang si Celestina Barrion. Sa unang tingin, si Celestina ay mukhang banal. Laging may rosaryo sa kamay, hindi pumapalya sa simba, at mahilig magsabi ng para sa pamilya sa bawat payaw niya. Pero sa likod ng malumanay na boses at pabulong na dasal, ay may likas itong pagkamapang kontrol. Gusto niyang lahat ng tao sa paligid niya ay sumusunod, lalo na ang mga babae sa pamilya. Noong panahon namin, madalas niyang sabihin habang nakaupo sa tumba-tumba, ang mabuting asawa tahimik lang, hindi pala sagot, hindi maluho, hindi nagpapabigat. Hindi sumasagot si Samaira, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil ayaw niyang magsimula ng gulo. Ayaw niyang maipit si Tavish sa pagitan nilang dalawa. Pero napapansin niya ang mga maliliit na bagay, ang panunumbat sa bawat pagkain na inihahain, ang panlalait sa mga damit niyang ukay-ukay, ang paghahambing sa kanya kay Bridget, ang paboritong anak ni Celestina na kahit walang maayos na trabaho ay palaging pinupuri. Mas may dating sana ang asawa mo kung si Bridget ang nag-asikaso ng porma niya, minsang sabi ni Celestina habang naghahapunan sila. Napatingin si Tavish sa ina. Ma, tama na po. Asawa ko si Samaira. Tumahimik si Celestina. Pero kitang-kita ni Samaira ang malamig na tingin nito. Mula noon, alam na niyang hindi kailanman tunay na tatanggapin ng matanda. Sa kabila niyon, naging matiwasay pa rin ang ilang taon nilang pagsasama. Ipinanganak si Lior, ang panganay nilang anak, isang batang seryoso, mapagmasdin at mahilig sa mga laruan kailangang buuin. Pagkaraan ng 3 taon, sumunod si Amelie, isang batang babae naman na mahiyain pero malambing, mahilig gumuhit ng bahay, ulap at mga taong laging nakangiti. Kapag pinagtabi ang 2 pagkapatid, parang 2 piraso ng liwanag sa loob ng isang payak na tahanan. Naging masipag lalo si Tavish para sa pamilya.
Tumatanggap siya ng extra work, kung minsan pati weekend may sideline siya sa pag-aayos ng bakal at kahoy sa mga construction site. Si Samaira naman ay nananahi sa bahay at paminsan-minsang tumutulong sa kapitbahay nilang si Aling Doris sa paggawa ng packed lunch para sa mga tricycle driver. Kahit pagod, masaya sila. May mga gabing sabaw at tuyo lang ang ulam pero nagkakatawanan pa rin sila sa hapagkainan. Isang gabi, habang pinapaypayan ni Samaira ang natutulog na bata, naupo si Tavish sa tabi niya. Sana balang araw na paaral natin sila sa magandang school, mahinang sabi nito. Mapapaaral natin, Sagot ni Samaira. Basta sama-sama tayo. Ngunit kung minsan, ang pinakaayaw mangyari ng isang pamilya ang siyang biglang dumarating. Isang maulang hapon, may tumawag sa kapitbahay nilang si Mang Elpidio, foreman sa construction site kung saan nagtatrabaho si Tavish. Bumigay raw ang isang bahagi ng scaffolding. Ilang trabahador ang nadamay. Isa si Tavish sa pinakamalubhang nasaktan. Dinala siya sa ospital ng duguan at halos hindi na makahinga. Nang makarating si Samaira roon, nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi niya malilimutan ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng monitor, at ang maputlang mukha ng lalaking ilang taon niyang inaasahan sa lahat ng unos. Tavish, bulong niya habang hawak ang kamay nito. Bahagyang dumilat ang lalaki. Hirap na hirap itong magsalita pero pinilit pa rin. Alagaan mo sila. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Uuwi pa tayo. Hihintayin ka ng mga bata. Ngumiti si Tavish ng bahagya. Ikaw ang pinakamatapang kong desisyon. At iyon na ang huling malinaw na salitang narinig ni Samaira mula sa asawa niya. Pagkatapos ng libing, parang nag-iiba ang kulay ng mundo. Ang maliit nilang bahay ay biglang naging napakalungkot. Ang mga plato ay parang mas maingay kapag walang kasabay kumain. Ang gabi ay humahaba, ang umaga ay mabigat. Mas masakit pa rito ang sumunod na pag-uugali ng pamilya ni Tavish. Habang sariwa pa ang pagdadalamhati, nagsimula na agad ang mga pabulong at mapanuring tingin. Paano na yan? Tanong ni Bridget isang umaga habang nagpapakintab ng kuko sa sala ni Celestina. Wala nang asawa, wala namang permanenteng trabaho. Hindi pa man sumasagot si Samaira, ay sumingit na si Celestina. Kaya mo bang buhayin ng mga anak mo? Hindi pwedeng puro iyak, ang buhay tuloy lang. Gusto sana ni Samaira sumagot pero pinili niyang lunukin ang sama ng loob. Kailangan niyang maging praktikal. May 2 batang umaasa sa kanya. Kailangang kumain, kailangang pumasok sa school, kailangang mabuhay. Ilang buwan siyang naghanap ng paraan. Naglaba siya para sa mga kapitbahay, nagtinda siya ng merienda sa tapat ng eskwela, nag-apply siya bilang cashier, sales lady, kahit helper sa bakery, pero hindi sapat ang kita. Dumating sa puntong kailangan niyang umutang para sa gamot ni Amelie nang nagkatrangkaso ito. Doon unang pumasok sa isip niya ang pag-a-abroad. Tutol si Lior kahit bata pa noon. Mama, aalis ka? Lumuhod si Samaira at hinaplos ang buhok ng anak. Pansamantala lang anak, para sa inyo rin ito. Sino maghahatid sa amin sa school? Tanong ni Amelie habang yakap ang kupas niyang stuffed toy. Napangiti si Samaira kahit namumuuna ang luha sa mata. May lola naman kayo, tutulungan niya kayo. Sa totoo lang, wala siyang ibang pagpipilian. Si Celestina na mismo ang nagpresentang mag-alaga sa mga bata. Ako na muna bahala sa mga apo ko. Uwi ka nito na parang mabait na matriarka. Magtrabaho ka sa abroad, sayang naman kung dito ka lang mamumulubi. Naroon din si Bridget, nakasandal sa pinto. Oo na, mas mabuti na rin yan, kesa naman makita ng mga batang walang-wala kayo. Masakit pakinggan pero pinilit ni Samaira na ituon ng isip sa posibilidad. May agency na tumanggap sa kanya para maging caregiver sa Milan. Hindi man madali ang placement fee at requirements, tinulungan siya ni Father Benedictio, ang pari sa kanilang parokya, na makahanap ng sponsor para sa parte ng gastusin. Nagbenta rin siya ng ilan sa natitira nilang gamit. Bago siya umalis, yinakap niya ng mahigpit sina Lior at Amelie.
Nangakong tatawag araw-araw, nangakong magpapadalang pera buwan-buwan, nangakong babalik siya kapag may sapat na iipon na para sa kinabukasan nila. Sa airport, habang pinapanood niyang paliit ng paliit ang Pilipinas mula sa bintana ng eroplano, hindi niya alam na iyon din ang simula ng mas malaking pagdudurasa ng mga anak niya. Sa Milan, naging mabigat ang trabaho pero kinaya niya. Maaga siyang gumigising para paliguan at pakainin ng matandang alaga, maglinis ng bahay, maghanda ng gamot at magpuyat kapag sumasakit ang likod nito ng madaling araw. Hindi niya ininda. Sa bawat overtime, sa bawat kirot ng binti, sa bawat gabing umiiyak siya sa maliit na silid na inuupahan ng amo para sa kanya, iisa lang ang iniisip niya, ang kinabukasan nina Lior at Amelie. Buwan-buwan, eksakto, nagpapadala siya ng 100,000 piso kay Celestina. May listahan pa siya sa maliit na notebook, para sa matrikula, para sa pagkain, para sa vitamins, para sa school supplies, para sa kaunting ipon. Minsan may dagdag pa para sa birthday ng mga bata o pampa-check up kapag may sakit ang mga ito. Kapag tumatawag, si Celestina ang dasang sumasagot. "Ma, kumusta po ang mga bata?" tanong ni Samaira. "Ayos na ayos, ang tataba nga eh. Huwag ka nang mag-alala rito, magpadala na lang sa takdang araw." Maya-maya, maririnig ang mahinang boses ni Amelie sa likod. "Mama," pero biglang mapuputol ang tawag o kaya na may sasabihin ng biyena niya, "Mahina signal, i-text na lang kita." Hindi pa alam ni Samaira noon na habang siya ay nagdurusa sa ibang bansa para kumita ng pera, unti-unti nang binabago ng kasakiman ng isang biyenan ang buhay ng mga anak niya sa mismong lupaing inakala niyang magiging ligtas para sa mga ito. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling makisali sa kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng pakilamdam isipin na saan mang sulok ka naroroon, sabay-sabay nating sinusubaybayan ng isang kwentong unti-unting lumalalim, umiinit at naghahanda sa pagputok ng katotohanan. Simulan na natin ang kasunod na yugto. Pagkaputol ng tawag noong gabing iyon, matagal na nakatitig si Samaira Velasco sa screen ng murang cellphone niya sa maliit na kwartong ipinahiram sa kanya ng amo sa Milan. Ilang segundo lamang niyang narinig ang boses ni Amelie, pero sapat na iyon para magdulot ng kirot na hindi niya maipaliwanag. May kung anong lungkot sa maikling bigkas ng anak niya ng salitang, "Mama." Isang lungkot na hindi tugma sa mga sinasabi ni Celestina Barrion tuwing kinukumusta niya ang mga bata. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng lumang bahay ng mga Barrion sa Nueva Ecija, patuloy ang tahimik na pagdurusa ni Lior at Amelie. Lumipas ang mga buwan at lalo pang tumalim ang pag-uugali ni Celestina. Kung noong una ay pabalang lamang ito, ngayon ay mistula ng reyna sa loob ng bahay na kailamang sundin sa lahat ng oras. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ng lubos ang araw, ginigising na niya ang magkapatid sa pamamagitan ng pagkatok ng sandok sa pinto ng maliit na bodega sa likod ng kusina. Ang silid na ipinagkaloob sa kanila matapos gawing mini stockroom ni Brigitte ang dati nilang kwarto. "Lior! Amelie! Bumangon na kayo! Hindi pwedeng puro tulog habang kami ang gumagastos sa inyo!" Sigaw ni Celestina isang umaga. Napabalikwas si Amelie mula sa manipis na banig. Kahit sanay na siya sa ingay ng biyena ng kanyang ina, hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib niya sa tuwing maririnig niya ang boses nito. Si Lior naman, kahit antok pa, agad bumangon at hinila ang lumang tabo upang magsalok ng tubig sa drum. Siya ang natutong kumilos agad para hindi na madagdagan pa ang galit ng lola nila. "Kuya," mahinang sabi ni Amelie habang hinihimas ang tiyan niya. "Gutom na ako." Tiningnan siya ni Lior at pilit ngumiti. "Tiis muna, Meli, baka mamaya may tira." Ngunit pareho nilang alam na ang mamaya ay madalas nauuwi sa wala. Tuwing almusal, pinagsasaluhan ni na Celestina, Brigitte at pamangkin nilang si Yorick ang mainit na sinangag, itlog, tusino o pritong galunggong, depende sa hilig nila sa araw na iyon. Sina Lior at Amelie namay kadalasang pinaghihintay hanggang matapos ang lahat. Kapag may natira, iyon ang para sa kanila. Kapag wala,
Pinapainom na lamang sila ng tubig at pinagsasabihang magpasalamat dahil may bubong pa rin kayo sa ulo. Minsan, nakatitig lamang si Amelie sa pinggan ni Brigitte habang kumakain ng longganisa. Naamoy niya ang mantika at bawang at para siyang nahihilo sa gutom. Anong tinitignan mo? Mataray na tanong ni Brigitte. Gusto mo? Magtrabaho ka ng maayos para may karapatan kang kumain. Hindi sumagot si Amelie. Yumuko lang siya at pinisil ang laylayan ng lumang damit niya. Si Lior ang mas madalas na mapagalitan. Dahil lalaki siya, si Yorick ang madalas na utusan ng mga gawaing hindi para sa batang kaedad niya. Sa murang edad, natuto siyang magbuhat ng sako ng bigas, magsalansan ng soft drink sa sari-sari store na pag-aari kuno ng pamilya, at magbantay ng tindahan kahit dapat ay nasa paaralan siya. Bilisan mo! Ang hina mo, barang babae! Sigaw ni Yorick habang inaabot kay Lior ang isang kahon na dilata. Nakakagatlabi na lamang si Lior. Gusto niyang sumagot pero alam niyang kapag sinagot niya si Yorick ay bawal silang kumain ni Amelie ng gabing iyon. Kaya bumuhat na lang siya kahit namamanhid ang mga braso niya. Sa eskwela, nagsimula nang mapansin ng mga guro ang pagbabago sa magkapatid. Dati-rati ay maayos at tahimik lamang si Lior. Ngayon ay madalas nang nakatulala sa bintana. Hirap makisabay sa recitation at kung minsan ay inaantok sa klase dahil napupuyat sa pagbabantay sa tindahan. Si Amelie naman, dating masipag magkulay at sumali sa drawing activities. Pero ngayon ay madalas na lamang yumuyuko at hindi halos makatingin sa mata ng kaklase o guro. Isang tanghali, habang nagsusulat ng seatwork ang klase, napansin ni Maestra Odeline na nanginginig ang kamay ni Amelie habang hawak ang lapis. Amelie? Maluman na tawag ng guro. Ayos ka ba? Tumango ang bata, pero kasabay niyon ay kumalam ng malakas ang sikmura nito. Narinig iyon ng ilang kaklase. May ilan pang napatingin at napangitit, ngunit pinatahimik agad ni Maestra Odeline. Hindi ka ba nag-aalmusal? Mabilis na umiling si Amelie, saka muling tumango, halatang hindi na alam ang isasagot. Sa ganoon kaliit na katawan, kitang-kita ng guro ang pagkalito, hiya at takot. Hindi nagtagal, isang araw ay nahimatay si Amelie sa covered court habang may flag ceremony. Nagkakulo ang mga bata. Si Lior, na nakahanay sa unahan ng boys section, ay dali-daling tumakbo palapit sa kapatid. "Melly! Melly!" sigaw niya habang nanginginig. Dinala si Amelie sa klinik. Nandoon si Guidance Advisor Marcelos, isang lalaking kalmado at mapagmasid na matagal nang napapansin ang kakaibang kilos ng magkapatid. Habang pinapainom ng asukal na tunaw sa tubig ang bata, tahimik niyang tinignan ang lubog na pisngi nito, ang kupas na uniforme at ang mga mumunting pasa sa braso na pilit itinatago sa manggas. "Paano mo nakuha yung pasa mo, Amelie?" Dahan-dahan niyang tanong. "Nadulas po ako sa may puso," sagot ng bata agad-agad, pero hindi niya matingnan sa mata ang guidance advisor. Si Lior na nakatayo sa gilid ay bahagyang napapikit. Alam niyang hindi iyon totoo. Nangyari ang pasa nang mabitiwan ni Amelie ang isang pinggan na ipinahugas sa kanya ni Brigitte. Mula noon, mas naging mapagmatsyag sina Maestra Odeline at Marcelos. Hindi man nila agad masabi ng direktahang may pang-aabuso, malinaw na may malaking problema sa bahay ng magkapatid. Ngunit sa tuwing pinapatawag nila si Celestina, palagi itong may handang dahilan. "Mga bata yan, ma'am. Masyadong drama," sabi ni Celestina minsang humarap sa school. "Aba, kami nga ang gumagastos sa kanila habang nasa abroad ang nanay nila. Kung minsan di mo maiiwasang pagsabihan ng mga bata, baka po masyado lang silang nasanay na binibaby." Mabait magsalita si Celestina sa harap ng ibang tao. Marunong siyang ngumiti sa tamang oras, magkunwaring nasasaktan, at gamitin ang salitang sakripisyo para palabasing siya ang kawawa. Dahil doon, hilap ang paaralan na direktang kumilos nang wala pang matibay na ebidensya. Ngunit may isang pagkakataon na hindi na nakakayanan ni Lior ang bigat sa dibdib. Isang hapon, tapos na ang klase at karamihan ng mga bata ay nagsiuwian na. Habang nag-aayos si Maestra Odeline ng test papers, may narinig siyang marahang katok sa pinto ng classroom. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Lior,
hawak ang isang pirasong gusot na papel. "Ma'am," mahinang sabi ng bata, "pwede po bang ibigay ko lang ito, pero wag niyo pong sasabihin sa lola ko." Agad tumigil si Maestra Odeline at naupo sa harap niya. "Ano to, Lior?" Hindi sumagot ang bata. Iniabot niya lamang ang papel at saka mabilis na lumabas, tila takot na baka may makakita. Nang buksan iyon ng guro, naroon ang sulat kamay na halatang dali-dali at nanginginig ang pagkakasulat. "Ma'am, huwag niyo pong sasabihin kay Lola. Hindi po kami pinapakain minsan. Pinagbabantay po ako sa tindahan kaya minsan late ako. Si Amelie po pinaghuhugas at pinaglilinis. Kapag may nasira po, pinapalo kami ni Kuya Yorick. Huwag niyo pong ipaalam na ako ang nagsabi kasi baka hindi po kami pakainin." Nanlambot ang tuhod ni Maestra Odeline sa nabasa. Hindi na ito simpleng hinala. Isa na itong tahasang paghihingi ng tulong mula sa isang batang matagal nang nagtitiis. Hindi niya agad alam ang gagawin. Ayaw niyang padalos-dalos dahil baka mas lumala ang sitwasyon. Kaya kinausap niya si Guidance Advisor Marcelos at lihim nilang binantayan ng magkapatid sa mga sumunod na araw. Mas naging malinaw sa kanila ang pattern. Laging walang baon, laging gutom, laging takot kapag may tatawag sa gate at sasabihing pinapasundo sila ng lola nila. Samantala, sa Milan, may sarili ring unos si Samaira. Sa trabaho niya bilang caregiver, wala siyang pahinga. Ang matanda niyang alaga na si Signora Bellarose ay madalas sumumpong ang rayuma at hirap huminga sa gabi, kaya palaging putol ang tulog ni Samaira. Bukod pa rito, nakilala niya ang kapwa Pilipina na si Ruthena na noong una ay tila naging sandalan niya sa lungkot ng pagiging OFW. "Alam mo Sam," sabi ni Ruthena minsang magkasama silang kumakain ng baon sa park bench, "swerte ng mga anak mo sa'yo, hindi lahat ng ina kayang magsakripisyo ng ganyan." Napangiti si Samaira. "Wala naman akong choice, kailangan ko silang buhayin." Dahil sa pag-aakalang may tunay siyang kaibigan, ilang beses niyang pinahiram ng pera si Ruthena. Minsan para raw sa renta, minsan para sa gamot ng kapatid nito sa Pilipinas. Hindi na niya namalayan na ginagamit na pala ang kabaitan niya. May pagkakataon pang nalaman niyang ginamit ni Ruthena ang pangalan niya sa pangungutang sa ibang OFW. "Hindi ko akalain." Mahina niyang sabi nang kumprontahin niya ito. "Aba, huwag ka namang masyadong makitid," sagot ni Ruthena. "Babayaran naman kita." Ngunit hindi na nabayaran pa ang karamihan sa utang. Isa na namang iyong dagok sa pagod na pag-iisip ni Samaira. Gayunman, tiniis niya pa rin ang lahat. Wala siyang sinabihan sa Pilipinas. Ayaw niyang mag-alala ang mga anak. Hindi niya alam na habang niloloko siya ng isang maling kaibigan sa ibang bansa, may mas malupit pang panlilinlang na ginagawa sa dalawang batang dahilan ng lahat ng sakripisyo niya. Dumating ang araw na nagkaroon ng matinding lagnat si Amelie. Nanginginig ito sa ginaw kahit mainit ang panahon at halos hindi makatayo sa sobrang panghihina. Pakiusap ni Lior na dalhin ito sa health center. Pero inirapan lamang sila ni Celestina. "Lagnat lang yan! Arte ninyo! Ang mahal-mahal ng gamot! Huwag ninyong ubusin ang pera na pinapadala ng nanay nyo." Pero alam ni Lior na hindi na normal ang lagay ng kapatid niya. Kaya habang abala sa pakikipagtsismisan si Bridget sa tapat ng tindahan, palihim siyang tumakbo sa bakod ng kapitbahay at kumatok sa bahay ni Mang Sisen. "Nong," hingal niyang sabi, "pwede po bang tulungan niyo si Amelie?" Si Mang Sisen, isang biyudong tahimik ngulit may malambot na puso, ay agad sumama. Nang makita niya ang kalagayan ni Amelie, siya na mismo ang tumawag sa barangay health worker na si Nurse Thea. Dumating ito bitbit ang blood pressure apparatus at thermometer. "Bakit ngayon lang ito naipatingin?" tanong ni Nurse Thea habang inahaplos ang noo ni Amelie. "Mataas na ang lagnat. Mukhang sobrang hina rin ng katawan." "Nagkataon lang, nurse," mabilis na sagot ni Celestina nang dumating siya. "Matigas lang talaga ulo ng batang yan. Hindi kumakain." Napatingin si Nurse Thea kay Lior. Kitang-kita niya ang takot sa mukha nito. Pero may isang bagay din doon. Parang gusto nitong magsalita ngunit hindi magawa. Gumawa ng note si Nurse Thea. Pinainom ng paunang gamot si Amelie at sinabi kay Celestina na dalhin ito sa Rural Health Unit kinabukasan kung hindi bababa ang lagnat. Ngunit nang makaalis na ang health worker at si Mang Sisen, muling nagbago ang mukha ng matanda. "Kung sino-sino pa kasi ang dinadamay nyo.
Galit na sabi ni Celestina. Gusto niyo ba talagang palabasing masama kami? Hindi nagsalita ang magkapatid. Si Lior ay nakahawak lamang sa maliit na palad ni Amelie habang nakahiga ito sa banig. Sa labas ng bintana, unti-unting dumidilim ang langit. Sa loob ng silid, lalong sumisikip ang pakiramdam ng dalawang batang matagal nang naghihintay ng may makapansin sa kanilang paghihirap. At kahit pilit pang tinatakpan ni Celestina ang totoo sa tulong ng pera, mga palusot at takot, nagsisimula na ngayong magkaroon ng mga matang nakamasid, mga pusong nagdududa, at mga kamay na handang tumulong. Hindi pa dumarating si Samaira. Hindi pa niya alam ang buong bangungot na dinaranas ng mga anak niya. Ngunit sa mga araw na iyon, ang katotohanan ay unti-unti nang lumalapit at sa unang pagkakataon, may pag-asa nang hindi na mananatiling lihim ang lahat. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, makisabay ka munang muli sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba talaga ang pakiramdam kapag alam mong may mga kasama kang sumusubaybay sa bawat sakit, laban at pag-asa ng mga tauhan sa kwentong ito. Heto na ang susunod na yugto. Sa mga sumunod na linggo matapos magkasakit si Amelie, hindi na mapakali si Samaira Velasco sa Milan. Hindi niya maipaliwanag pero parang may mabigat na kamay na nakadagan sa dibdib niya tuwing sumasapit ang gagi. Maraming beses siyang napapabangon mula sa manipis na kutsyon sa kwartong inuokupal niya. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin, dala ng masamang panaginip na ulit-ulit na bumabalik. Nakikita niyang tumatakbo si Lior sa ulan. Nakapaak, habang pasan si Amelie na namumuplat umiiyak. Noong una, inisip niya lang na baka dahil iyon sa sobrang pagod. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, dumarami ang maliliit na bagay na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Kapag tumatawag siya, si Celestina Barrion pa rin ang laging sumasagot. Pare-pareho ang tono, pare-pareho ang script. Ayos lang ba talaga ang mga bata? Tanong ni Samaira isang gabi habang hawak ang cellphone at pinipilit gawing steady ang boses niya. Ayos na ayos! Masyado ka lang nag-aalala. Si Lior nga, nabuko siyang na. Si Amelie malikot pa rin. Kailangan mo nang magpadala ng mas maaga sa susunod kasi tumataas ang mga bilihin. Bahagyang napapikit si Samaira. Pwede ko po ba silang makausap ng mas matagal ngayon? Natulog na! Alauna pa lang dyan. Sa kabilang linya, ilang segundong walang nagsalita. Pagkatapos, tumawa ng pilit si Celestina. E di, nag-iinarte lang siguro. Sige na Samaira, may ginagawa pa ako rito. Naputol na naman ang tawag. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon ng pagtitiis sa abroad, hindi gumana kay Samaira ang nakasanayan niyang paraan ng pagpapakalma sa sarili. Hindi siya mapanatag, hindi siya makatulog. Pakiramdam niya may napakahalagang bagay na matagal nang ikilatago sa kanya at habang tumatagal ay lalo iyong lumalaki. Dumating ang pagkakataong mas lalong nagbukas ng pinto para makabalik siya sa Pilipinas. Ang matanda niyang alaga na si Signora Bellaros ay lumubha ang kalagayan at tuluyang pumanaw matapos ang ilang araw sa ospital. Sa lungkot ng pamilya ng matanda ay may kaakibat ding pasasalamat kay Samaira dahil siya ang huling taong nag-alaga rito ng tapat. Binigyan siya ng pamilya ng separation bonus at maayos na final pay. Isa iyong halagang hindi niya inaasahan pero alam niyang sapat na iyon para makauwi siya agad nang hindi muna kinukulang ang ipon ng mga anak. Nang sabihin niya kay Ruthena na uuwi siya, nagulat ang kapwa OFW. Ano? Biglaan? Tanong nito habang umiinom sila ng kape sa labas ng grocery. Oo, sagot ni Samaira. Parang may mali sa mga bata, hindi ko na kayang palampasin. Umiling si Ruthena. Baka naman iniisip mo lang yan dahil homesick ka. Sayang kung uuwi ka agad. Tiningnan siya ni Samaira ng diretsyo. Mas sayang kung maghihintay pa ako at saka ko malalaman na huli na ang lahat. Hindi na kumibo si Ruthena. Sa totoo lang, malayo na rin ang loob ni Samaira rito mula nang mabunyag ang mga pangungutang nito gamit ang pangalan niya. Isa pa yun sa mga dahilan kung bakit gusto na niyang umuwi at lumayo sa mga taong ginawang madali ang pagsasamantala sa kabaitan niya. Ngunit hindi niya ipinaalam kay Celestina ang eksaktong petsa ng pagdating niya. Nag-text lamang siya na may posibilidad siyang makauwi sa susunod pang buwan dahil may inaayos pa raw siya sa agency. Gusto niyang makita ang tunay na kalagayan ng mga anak niya nang hindi na paghahandaan ng biyenan. Sa biyahe pa uwi, halo-halo ang nararamdaman niya. Pananabik, takot,
pangungulila at isang mabigat na kutob na parabang paglapag pa lang niya sa Pilipinas ay may masakit ng katotohanang sasampal sa kanya. Sa eroplano, ilang beses niyang tiningnan ang mga lumang litrato ni na Lior at Amelie sa cellphone niya. Si Lior na may hawak na improvised robot na gawa ng karton, si Amelie na nakangiting may crayon sa pisngi. Matagal na iyong mga litratong iyon, masyado nang matagal. Nang makarating siya sa terminal at masimot ang mahabang biyahe pabalik sa Nueva Ecija, napansin agad niya ang unang bagay na hindi tugma sa lahat ng sinasabi ni Celestina sa kanya sa mga nakaraang taon. Ang bahay ng mga baryon ay halos hindi na niya makilala. Ang dating kupas at may bitak na pader ay bagong pinturang kulay cream. May sliding window na, may bagong gate, at sa tapat ay may nakaparadang second-hand pero maayos na sasakyan. Sa gilid ng bakuran ay may bagong extension na may tiles. Maging ang mga paso sa harap ay mukhang mamahalin. Napahinto si Samaira sa tapat ng gate, hawak ang handle ng maleta. Napakunot ang noo niya. Paanong? Mahinang bulong niya sa sarili. Hindi siya naiinggit, hindi rin siya natutuwa. Halip, may malamig na bagay na gumapang sa likod niya. Dahil sa bawat mamahaling bahagi ng bahay na iyon, isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Kung talagang maayos ang buhay ng mga anak niya, bakit hindi niya naramdaman ni Katiting ang ginhawang iyon sa bawat tawag nila? Pumasok siya nang hindi muna kumakatok. Nasa sala si Bridget, nakaupo sa bagong sofa at abalang nanonood ng video sa phone niya. Nang makita si Samaira, halos mabitiwan nito ang hawak. Samaira? Bulaslat ni Bridget. Biglang tumayo. Ate, nandito ka na? Hindi niya gusto ang biglang pagka-sweet nito. Hindi na rin niya gusto ang tawag nitong ate na noon pa'y bihira lamang niyang maririnig. Oo, sagot ni Samaira. Pinigilang ang emosyon. Biglaan. Maya-maya, lumabas si Celestina mula sa kusina, may suot na bagong duster at hikaw na tiyak alam ni Samaira na hindi naman mabibili noon ng matanda. Samaira? Halos pasigaw nitong sabi, saka pilit ng ngumiti. Naku, sana nakapaghanda kami. Ngumiti rin si Samaira, ngulit malamig. Gusto ko kasing ma-surprise kayo. Habang nagsasalita ang biyena niya tungkol sa pagod sa biyahe, pasalubong at kung ano-anong palabok na salita, napansin ni Samaira na wala sa bahay sina Lior at Amelie. Tinanga agad ng kabang dibdib niya. Nasaan ang mga bata? Si Lior nasa tindahan lang. Si Amelie, bahagyang nag-alinlangan si Celestina. Nag-aayos dun sa likod. Anong inaayos? Mga simpleng gawain lang. Dapat matuto rin sila. Hindi na naghintay si Samaira ng paliwanag. Iniwan niya sa may pintuan ng maleta at dumiretso sa likod bahay. Doon niya nakita ang eksenang hinding-hindi niyang malilimutan habang buhay. Sa ilalim ng tirik na hapon, naroon si Lior, payat na payat, nakayako habang nagbubuhat ng isang sako ng feeds na halatang mabigat para sa kanyang edad. Ang uniform nitong kupas ay basa ng pawis at may lumang tastas sa gilid. Ilang hakbang lamang mula rito ay si Amelie. Nakaluhod sa tabi ng lababong semento, nagkukusot ng mga damit sa batya gamit ang maliliit nitong kamay. Basang-basa ang laylayan ng damit nito. Nakasimangot sa tapat nila si Yorick, may hawak na patpat na panturo. "Bilisan ninyo!" sigaw nito. "Pag hindi natapos yan, wala na naman kayong hapunan mamaya." Parang huminto ang mundo ni Samaira. Hindi siya agad nakagalaw, hindi agad nakapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis niyang tibok ng puso at ang mahinang paghingal ng mga anak niya. Sa ilang segundo ng katahimikang iyon, para bang gumuho sa harap niya ang lahat ng kasinungalingang pinaniniwalaan niya sa loob ng napakaraming taon. Si Amelie ang unang nakakita sa kanya. "Mama?" Halos pabulong nitong sabi, parang hindi makapaniwalang totoo ang nasa harap niya. Napatingin si Lior. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Samaira ang bagay na pinakamasakit sa lahat. Hindi agad saya ang namayani sa mukha ng anak niya, kundi takot. Takot na baka may kapalit na parusa ang bigla niyang pagdating. "Anak!" basag ang boses ni Samaira. Binitiwan ni Lior ang sako. Lumapit siya pero tila nag-aalinlangan pa. Si Amelie na may biglang tumayo at tumakbo palapit sa kanya, saka mahigpit na yumakap sa biwang niya na parang doon lamang ito nakahinga ng maluwag matapos ang matagal na panahon. "Mama!" umiiyak na sabi ni Amelie. "Mama, umuwi ka na!" Hindi na napigilan ni Samaira ang luha.
Hinawakan niya ang mukha ng anak at doon niya mas nakita ang katotohanan. Ang lubog na pisngi, ang gaspang ng balat, ang maliliit na gasgas sa braso. Pagtingin naman niya kay Lior, nakita niya ang tila pagkapayat nito at ang sobrang pagtitimpi sa bawat kilos. "Anong ginagawa ninyo rito?" Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Sa likuran nila, biglang sumulpot si Celestina at si Bridget. "Naku, Samira, huwag kang magulat," mabilis na sabi ni Celestina. "Pinapalaki lang namin silang masipag. Ang mga bata ngayon dapat natuturuan ng responsibilidad." Hindi sumagot si Samira. Hindi siya nag-eskandalo, hindi rin siya sumigaw. Pero sa loob niya, may kung anong nag-iba. May bahagi ng pagkatao niyang matagal nang matiisin at mapagpatawad ang tuluyang naputol. Kinabukasan ay nagpanggap siyang normal ang lahat. Nakisalo siya sa hapagkainan, nakinig siya sa mga kwento ni Bridget tungkol sa pag-aalaga kuno nila sa mga bata. Pinuri pa niya ang bagong bahay at ang sasakyan para hindi mahalata ang totoong laman ng isip niya. Gusto niyang magsalita agad. Gusto niyang sampalin si Yorick. Gusto niyang kaladkarin si Celestina palabas sa harap ng lahat. Pero alam niyang hindi iyon ang tamang oras. Sa gabing iyon, nang tulog na ang mga tao sa bahay, tahimik siyang lumapit sa maliit na silid sa likod kung saan pinatutulog sina Lior at Amelie. Pagpasok niya, halos hindi niya mapigilan mahagulhol. Isang manipis na banig, isang sirang electric fan, lumang kahon na ginawang lagayan ng damit. Wala man lang maayos na aparador, wala man lang bakas ng buhay na dapat sana ay ibinibigay ng 100,000 buwan-buwan. Lumapit siya sa mga anak niya at naupo sa tabi nila. "Sabihin ninyo sa akin ang totoo. Lahat." Unay nagtinginan lang ang magkapatid, para bang nag-aalinlangan pa rin. Ngunit nang haplusin ni Samira ang buhok ni Amelie at hawakan ang balikat ni Lior, bumigay rin ang lahat ng matagal nilang kinimkim. Si Amelie ang unang nag-uling yumakak. "Mama," hikbi nito, "hindi po nila kami pinakakain." Para iyong kutsilyong dahan-dahang ibinaon sa dibdib ni Samira. Napatakip siya sa bibig niya, ngunit pinigilan niyang gumawa ng kahit anong malakas na tunog para hindi marinig ng mga nasa loob ng bahay. "Anak," basag ang boses niya. Sumingit si Lior, ngunit mas mahinam ang yumakap. "Kapag may natira lang po kami nakakain, pinagbabantay po ako sa tindahan. Kapag mababa ang benta, pinagagalitan ako ni Kuya Yorick. Si Amelie po, pinaglilinis ni Tita Bridget at pinaguhugasan ng mga damit. Kapag may nasira, pinapalo kami." Napapikit si Samira. Ramdam niyang nanginginig ang mga daliri niya. "Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon?" Namula sa iyak ang mata ni Amelie. "Hindi po nila ayaw. Kapag nagsumbong po kami, hindi raw po kami pakakainin. Sabi po ni Lola, kami raw po ang dahilan kung bakit hirap sila." Napaigo si Lior. Kapag tumatawag ka po, binabantayan nila kami. Minsan gusto kong sabihin sa iyo, Mama, pero natatakot ako. Mahigpit silang niyakap ni Samira. Sa yakap na iyon, hindi lamang lungkot ang naroon kundi isang tahimik, mabagsik at malamig na pangako. Pangakong hindi na siya magpapaloko. Pangakong hindi na niya hahayaang may umapak muli sa mga anak niya. Pangakong babayaran ng mga taong ito ang lahat ng gutom, takot at pang-aalipustang ipilatikim nila sa 2 batang buong buhay niyang ipinaglaban. Ngunit sa halip na magwala kinagabihan, pinili ni Samira ang mas matalas na hakbang. Habang tulog ang buong bahay, alihim niyang kinunan ng litrato ang silid ng mga bata, ang mga lumang kumot, ang sugat sa brasa ni Amelie, ang mga kalyo sa kamay ni Lior at maging ang mga bagong gamit sa bahay na halatang hindi maipapaliwanag ng kasinungalingan ni Celestina. Sa kusina, nakita rin niya ang mga resibo ng appliance, ang sobre ng remittance na may pirma ng biyenan niya at ang listahan ng mga padala niyang matagal nang hindi napupuntahan sa dapat mapuntahan. Pagsikat ng araw, nagsimula na ring dahan-dahan lumapit sa kanya ang katotohanan sa iba pang paraan. Nakita siya ni Mang Sisen sa may bakod at halatang nagulat. "Umuwi ka na pala, Hiha," sabi nito. "Opo," tugon ni Samira. "May gusto po sana akong itanong. Kumusta po ba talaga ang mga anak ko rito?" Natahimik si Mang Sisen. Tumingin muna siya sa bahay saka muli kay Samira. "Kung gusto mang malaman ng totoo, may mga taong matagal nang gustong magsalita sa'yo." Ilang oras lang matapos iyon, nakapunta si Samira sa eskwela ni Lior at Amelie. Doon niya nakilala si Maestra Odeline, si Guidance Advisor Marcelos, at nabasa niya ang mga incident reports.
absences at observations na dati hindi umaabot sa kanya. Maya-maya na may nakipag-ukita rin sa kanya si Nurse Thea na tahasang nagsabing matagal na niyang pinagdududahan ang kapabayaan sa mga bata. At sa hapon ding iyon, dumating ang isang lalaking nakabarong na agad niyang nakilala kahit tumanda na, si Attorney Zelmar Quintos, ang dati niyang kaklase noong high school. Samira, sabi nito habang inaabot ang calling card, kung handa ka ng ilaban ng mga anak mo, tutulungan kita. Pero kailangan nating maging matalino, hindi sapat ang galit. Kailangan natin ng ebidensya. Tinignan ni Samira ang card, saka tuminging sa malayo kung saan tanaw ang bubong ng bahay ng mga baryon. Hindi na siya ang dating Samirang lumulunok na lang ng sakit para mapanatili ang kapayapaan. Hindi na siya ang biyudang umaasa na balang araw ay kusaring aayos ang lahat. Nasa harap niya ngayon ang buong anyo ng pagtataksil at sa bawat litrato, bawat sugat, bawat testimonyang naririnig niya, lalo lamang tumitibay ang isang bagay sa puso niya. Hindi na ito simpleng pag-uwi ng isang OFW na nangungulila sa mga anak. Isa na itong tahimik na pagsisimula ng pagbagsak ng mga taong nagpakabusog sa perang ipinadala niya habang pinapagutom ang dugot laman niya. At habang mahinaon siyang nakikipag-usap, nakikinig at nagtitipon ng patunay, walang ni isa sa loob ng bahay ni na Celestina ang nakakaalam na nagsimula na palang gumulong ang araw ng kanilang paniningil. Bago tayo diretso sa mas matinding bahagi ng ating istorya, sandali ka munang makisalo muli sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang lalong umiinit ang laban ni Samira, mas ramdam din natin ang bigat ng bawat desisyon, bawat lihim at bawat patunay na unti-unting magpapaguho sa mga taong naksakit sa kanyang mga anak. Heto na ang kasunod na yugto. Kinabukasan matapos ang serye ng mga lihim na pakikipag-ukita ni Samira Velasco, kina Maestra Odeline, Guidance Advisor Marcelos, Nurse Thea at Attorney Zelmar Quintos, tila wala pa ring nagbago sa kanyang panlabas na anyo. Pareho pa rin ang kanyang mahinaong boses, pareho pa rin ang kanyang maingat na mga salita, pareho pa rin ang kanyang anyo na bagong uwi lamang na byuda at OFW na dapat ay nagpapasalamat sa sakripisyo ng biyenan niya. Ngunit sa loob niya, nagbago na ang lahat. Ang dating takot na masira ang pamilya ay napalitan na ng malamig na determinasyong buwagin ang kasinungalingan nito. Alam niyang kung papadala siya sa galit, baka siya pa ang magmukhang masama. Kilala siya ni Celestina Baryon. Sanay itong umarte, sanay itong magpaluha, sanay itong baligtarin ang kwento para lumabas na siya ang martir. Kaya pinili ni Samira ang mas mabagsik na paraan. Hindi sigaw, kundi paghihintay. Hindi eskandalo agad, kundi eksaktong paghampas sa tamang sandali. Unang hakbang niya ay ang pera. Sa loob ng maraming taon, diretsyong dumaraan kay Celestina ang 100,000 piso na ipinapadala niyang buwan-buwan. Noon, wala siyang tanong. Ngayon, bawat sentimo ay para na sa mga anak niya lamang. Sa tulong ni Attorney Zelmar, maaga pa lang ay nagtungo na siya sa bangko at sa remittance center na dati niyang ginagamit. Bitbit niya ang kanyang mga ID, old transactions at mga dokumento na nagpapatunay na siya ang pinangmumulan ng padala. Sa bangko, mahinaong kinausap siya ng manager na si Miss Ralina Ko. Ma'am Samira, kung gusto niyo pong baguhin ang access at authorization, maaari naman po. Sabi nito habang inaayos ang mga papeles sa lamesa. Pero dahil joint authorization ng ilang records ng claim proxy nyo noon, kailangan nating linawin ang bagong instruction. Tumanggo si Samira. Lilinawin natin. Wala nang kahit anong claim access si Celestina Baryon sa anumang padala ko. Wala na ring hukuhang authorization letter para sa kanya. Lahat ng susunod na funds, diretso na sa bagong account. Kanino po ipapangalan? Bahagyang huminga ng malalim si Samira bago sumagot. Magbubukas ako ng trust-style educational at support accounts para kina Lior Velasco Baryon at Amelie Velasco Baryon. At para sa temporary control, ako at si Attorney Zelmar ang signatories hanggang maayos ang legal guardianship papers. Hindi man formal na trust fund sa pinakamalaking bangko ng siyudad, sapat na ang istrukturang pinayo ni Zelmar upang hindi na muling magalaw ng biyenan niya ang perang para sa mga bata. Sa sandaling iyon, may tahimik na saya sa dibdib ni Samira. Unang beses sa napakaraming taon, alam niyang mapupunta na sa tamang lugar ang bawat pisong pinaghirapan niya sa ibang bansa. Pangalawang hakbang niya ay ang pagtitipon ng ebidensya. Hindi lang sapat ang sakit ng loob. Hindi lang sapat ang iyak ng mga bata. Kailangan may papel, litrato, record at testigo.
Sa payo ni Attorney Zelmar, gumawa si Samaira ng maayos na folder na pinaghiwa-hiwalay sa 3 bahagi: physical neglect, economic exploitation, at fraudulent use of remittances. Sa physical neglect, isinama niya ang mga larawan ng silid ni Lior at Amelie, ang manipis na banig, ang kalagayan ng mga damit, at ang maliliit na sugat at pasa. May notes mula kay Nurse Thea tungkol sa undernourishment ni Amelie at sa kahinaang dulot ng matagal na kakulangan sa pagkain. May school incidents mula kina Maestra Odeline at Marcelos, ang pagkahimatay sa flag ceremony, ang laging walang baon, ang hindi maipaliwanag na absences ni Lior, at ang kilos ng magkapatid na malinaw na sanay sa takot. Sa economic exploitation, inilagay niya ang sulat kamay ni Lior, pati na ang testimonya ni Mang Sisen na ilang ulit nakakita ng batang lalaki na nagbubuhat ng kahon at sako sa sari-sari store sa oras na dapat ay nasa eskwela ito. Nandoon din ang pahayag ni Aling Verna na tindera sa palengke na minsang nakitang pinapapila ni Brigitte si Amelie habang pasan nito ang mabigat na basket. Sa fraud naman, mas mabigat ang epekto. Nakalap ni Samaira ang mga resibo ng appliances, renovation materials, online shopping printouts ni Brigitte, pati na ang hulugang papeles sa sasakyan na halatang hindi kayang bayaran ng pamilya kung wala ang ipinapadala niyang pera. Maging ang sobre ng remittance claims ay naitabi niya. Doon nagsimulang tumibay ang kaso. Hindi lang ito simpleng pagiging malupit na lola, sabi ni Attorney Zelmar habang iniisa-isa ang mga dokumento sa mesa ng kanyang maliit na opisina. May pattern, may paggamit ng pera mo para sa luho nila habang pinabayaan ng mga bata. At mas mabigat pa, may labor-like exploitation ng minors. Kapag maayos nating naipresenta ito, hindi sila basta makakalusot. Tahimik lang si Samaira habang nakikinig. Nakapatong ang mga palad niya sa kandungan pero nangingigigil ang mga daliri niya. Gusto ko silang managot, pero ayokong masira lalo ang mga anak ko sa gulo. Diyan tayo magiging maingat, sagot ni Zelmar. Hindi natin hahayaang mauna ang emosyon kaysa proteksyon ng mga bata. Pangatlong hakbang niya ay ang paglapit sa tamang mga tao. Sa tulong ni social worker Feli Ann Dimandal, nagsimula ang formal na proseso ng pag-a-assess sa kalagayan ni Lior at Amelie. Hindi man agad dinala ang usapin sa malaking hearing, nagsagawa ng discrete home assessment at child welfare documentation. Hindi alam ni Celestina ang tunay na dahilan. Ang alam lamang nila ay may regular community welfare visit dahil sa report tungkol sa batang nagkasakit kamuki. Nang dumating si Feli Ann sa bahay, nagmukhang santo na naman si Celestina. "Naku ma'am, kami po talagang nag-aalaga sa mga batang iyan," sabi nito habang pinapaupo si social worker at iniaabot ang sobrang tamis na kape. Minsan kasi napapagalitan lang, pero dahil sa pagmamahal din naman, mahirap pong maging magulang. Ngumiti si Feli Ann pero hindi kumakagat sa drama. Sanay na siya sa ganitong uri ng taong mabait sa harap ng opisyal, ngunit mabagsik sa loob ng bahay. Habang nagtatanang siya, tahimik namang nakatingin si Samaira sa biyena niya mula sa gilid. Hindi siya sumingit, hinayaan niyang sumalita ng sumalita si Celestina. Habang dumarami ang salita ng matanda, mas dumarami rin ang pagkakamaling na itatala. "Si Lior po ba ay pinagtitinda ninyo?" "Hindi naman po pinagtitinda, tumutulong lang po. Dapat matuto ang bata sa buhay." "Si Amelie po ay tumutulong sa laba at hugas?" "Ay nako, babae po kasi, dapat sanayin din." Mabilis nagsulat si Feli Ann sa notebook. Tahimik si Samaira, pero sa loob-loob niya ay unti-unti nang sumisikip ang pisi sa leeg ng mga taong nanakit sa mga anak niya. Ngunit hindi rito nagtapos ang paghihiganti niya. Gusto ni Samaira na maramdaman ni Celestina ang bigat ng pagkadurog ng respeto sa mismong komunidad na matagal nitong ginamitan ng takot at relihiyosong imahe. Kaya naisip niya ang isang paraang hindi inaasahan ng lahat. Nagpahayag siya ng isang malaking salusalo sa bahay, kunwari bilang pasasalamat sa mga taong tumayong katuwang raw niya sa pagpapalaki ng mga anak habang nasa abroad. Nagpaimbitahan siya sa ilang kamag-anak na mga baryon, sa ilang kapitbahay, sa barangay officers, sa prinsipal ng paaralan, pati na rin kina Maestra Odeline, Guidance Advisor Marcelus, Nurse Thea, Mang Sisen, Aling Verna,
social worker Feli Ann, at syempre kay Ate Zelmar. Tuwang-tuwa si Brigitte sa balitang iyon. Sa wakas naman, naisip mo ring suklain kami, sabi nito habang inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Akala ko pa man pag uwi mo rito puro drama lang. Si Yorick na may ngumisi. Buti naman, akala ko ilalaglag mo pa kami dahil sa kaunting utos sa mga bata. Si Celestina na lalong yumabang sa akalang matagumpay niyang naloko si Samaira ay nagsuot pa ng mamahaling saya at nagsabing siya raw ang uupo sa gitna ng handaan dahil siya ang haligi ng pamilya. Pinagmasdan lamang sila ni Samaira. Wala siyang sinabi. Pero nang gabing iyon, pagkatapos maihain ng pagkain at makaupo ang lahat, tumayo siya sa gitna ng sala na pinaghanda gamit ang perang matagal niyang ipinadala para sana sa mga anak. Maraming salamat sa pagpunta ninyong lahat. Simula niya, kalmado ang boses. Totoo, matagal akong nawala. Matagal kong ipinagkatiwala ang mga anak ko sa pamilyang akala ko ay poprotektahan sa kanila. Kaya ngayong gabi, gusto kong ipakita sa inyong lahat ang totoo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Celestina. Anong ibig mong sabihin? Matigas nitong tanong. Hindi sumagot si Samaira agad. Sinyasan lamang niya si Ate Zelmar at inilapag nito sa mesa ang isang makapal na folder. Mula roon ay isa-isang lumabas ang mga litrato, ang silid ng mga bata, ang pasa ni Amelie, ang payat na katawan ni Lior habang nagbubuhat ng sako, ang mga resibo ng mamahaling gamit, ang medical notes, ang school records. Nag-iba ang ihip ng hangin sa buong bahay. Tumahimik ang mga tao. Ano yan? Nagpapabida ka na naman, maanghang na sabi ni Brigitte. Hindi pa rin siya pinansin ni Samaira. Sa halip, inabot niya kay Maestra Odeline ang mikropono ng portable speaker na inihanda para kunwari sa kasiyahan ng handaan. Ma'am, sabi niya, pwede po bang sabihin ninyo sa kanila ang matagal na ninyong nakita? Huminga ng malalim si Maestra Odeline bago nagsalita. Ipinaliwanag niya ang pagkahimatay ni Amelie, ang sulat kamay ni Lior, ang laging gutom na mukha na magkapatid at ang matagal niyang agam-agam. Sumunod si Nurse Thea na tahasang nagsabing ang kondisyon ni Amelie noong araw ng lagnat ay hindi simpleng pagpapabaya. Mang Sisen naman ay nagkwento kung paano nanghingi ng tulong si Lior nang hindi na makayanan ang kalagayan ng kapatid. Puro kasinungalingan, sigaw ni Brigitte habang tumatayo. Sinisira ninyo kami. Ako ba? O kayo ang nanira sa pagkatao ng mga anak ko? Nang mga sandaling iyon, hindi na nakapagpanggap si Celestina. Aba kapal ng mukha mo, sigaw nito. Kami ang nagpakain, nagpalaki, nagtiis. Pinakain? Putol si Samaira, sa kadahan-dahang lumingon kina Lior at Amelie na nakaupo sa tabi ni Feli Ann. Anak, sabihin ninyo sa harap nila. Nanginginig si Amelie pero hawak ni Lior ang kamay nito. Para sa unang pagkakataon, hindi na yumuko ang dalawa. Hindi po nila kami pinapakain minsan, sabi ni Amelie. Umiiyak ngunit malinaw ang boses. Pinagbabantay po nila ako sa tindahan, dagdag ni Lior. At kapag may mali, pinapalo po kami ni Kuya Yorick. Parang may sumabog sa gitna ng bahay. Ang mga kamag-anak na dating todo puri kay Celestina ay napatingin sa isa't isa. Ang ilang barangay officer ay agad nag-usap-usap. Nakita ni Samaira ang unti-unting paglubog ng mukha ng biyanan niya habang dahan-dahang nawawala ang kapangyarihan nito sa harap ng publiko. Pinakamatindi ang nangyari nang biglang bumaliktad si Yorick. Sa simula, todo tanggi ito, mulit nang marinig niyang may nakahandang kaso at may mga testigo ng pabor kay Samaira, nagbago ang timpla niya. Ayaw niyang siya ang maging tagasalo ng lahat. Huwag ninyo akong isama riyan, sigaw ni Yorick. Si Tita Celestina naman ang naguutos. Sinasabi niyang pakilusan ng mga bata para may silbi. Si Tita Brigitte rin, laging pinalalabas si Amelie. Napasinghap ang mga tao. Si Brigitte ay halos masugod si Yorick sa sobrang galit. Traidor ka. Sigaw nito. Hindi ako traidor, balik ni Yorick. Totoo naman, lahat tayo nakinabang sa pera ni Samaira. At doon tuluyang nabasag ang natitirang takip sa baho ng pamilya.
Hindi na kailangan ni Samaira ng mas matinding drama matapos iyon. Sapat nang makita ng lahat ang pagbagsak ng mga maskara. Sapat nang makita ng komunidad na ang dating banal at mapagmalasakit na Celestina ay isang babaeng gumamit sa dugot laman ng sarili niyang apo para sa luho at kapalaluan. Ilang araw matapos ang salo-salo, tuluyan nang gumalaw ang mga kasong inihanda ni Attorney Zelmar at ng Social Welfare Office. Pinatawag sina Celestina, Brigitte at Yorick para sa formal na investigasyon. Sabay nito, wala na silang makuhang pera. Hindi na rin maalis ni Celestina sa isip niya ang matinding kahihiyang nangyari sa harap ng angkan at barangay. Ang mga dating bumibisita sa bahay para makinabang sa handa o makisabi sa impluwensya niya ay isa-isang nawala. At para kay Samaira, ang pinakamalupit na bahagi ng paghihiginti ay hindi ang makita silang sumigaw, iyak o mapahiya, kundi ang maramdaman nilang wala na silang kapangyarihan, wala na silang kontrol sa pera, sa kwento, at higit sa lahat, wala na silang karapatan sa mga batang matagal nilang inalipusta. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, si Samaira na ang may hawak ng lahat at hindi na siya kailanman magiging bingi sa iyak ng mga anak niya. Dahil sa mga susunod na araw, ang buong bigat ng kanyang pagganti ay tuluyan ng bubuo ng bagong buhay para sa pamilyang muntik ng tuluyang wasakin ng kasakiman. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, muli kitang inaanyayahang makisalo sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Maraming salamat sa pagsubaybay mula simula hanggang dulo, lalo na sa mga naniniwalang may tamang panahon para sa hustisya, paghilom at panibagong buhay. Heto na ang pinakahuling yugto ni kwento ni Samaira at ng kanyang mga anak. Matapos ang gabing tuluyang nabunyag sa harap ng pamilya, kapitbahay at mga opisyal ng barangay, ang katotohanan tungkol sa mga kalupitang naranasan ni Lior at Amelie, hindi na muling naging tahimik ang compound ng mga baryon. Ang bahay na dating puno ng yabang, utos at pananakot ay naging sentro ngayon ng kahihiyan, bulungan at iwas ng mga taong dating nakapaligid kay Celestina Barrion para makinabang sa impluwensya at perang hindi naman kanya. Ngunit hindi na nagtagal pa roon sina Samaira Velasco at ang kanyang mga anak. Sa payo ni Attorney Zelmar Quintos at ni social worker Feli Ann Dimandal, minabuti ni Samaira na ilayo agad sina Lior at Amelie sa kapaligirang puno ng trauma. Hindi lamang para sa kaligtasan nila, kundi para rin sa maayos na paghilom ng kanilang isip at damdamin. Ilang araw matapos ang formal na pagkuha ng pahayag at pagproseso ng mga legal na dokumento, dinala niya ang mga bata sa isang inuupahang bahay sa isang maaliwalas na subdivision sa Cabanatuan. Malayo sa lumang baryo, malayo sa bahay ni na Celestina at higit sa lahat, malayo sa bawat sulok na nagpapaalala sa kanila ng gutom, takot at pangaalipin. Hindi kalakihan ng bahay pero malinis ito, maliwanag at tahimik. May 2 maliit na kwarto, isang simpleng sala at kusina sapat para sa payapang hapunan. Sa unang araw nila roon, matagal na nakatayo si Amelie sa may pintuan ng bagong kwarto niya. Nakatingin lang siya sa kama na may malinis na bedsheet at unan na kulay dilaw na pinili mismo ni Samaira para sa kanya. "Mama," mahinang sabi ng bata, tila hindi makapaniwalang totoo ang nasa harap niya. "Sa iyo po ba talaga ito?" Napangiti si Samaira kahit nangingilid ang luha. "Oo anak, sa iyo yan. Wala nang ibang aagaw." Lumapit si Amelie at mahigpit na yumakap sa kanya. Sa kabilang kwarto naman, si Lior ay tahimik lamang na nakatingin sa study table na may bagong notebook, lapis at maliit na desk lamp. "Hindi mo na kailangang magbuhat ng sako o magbantay ng tindahan," sabi ni Samaira habang lumalapit sa anak. "Ang trabaho mo na lang ngayon ay mag-aral at maging bata." Hindi agad sumagot si Lior, ngulit pag-angat niya ng ulo, nakita ni Samaira ang mga matang matagal nang hindi nakakakita ng kapahingahan. At sa unang pagkakataon, may bahagyang kislap na roon ng pag-asa.
Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang tunay na laban. Hindi na laban para ilandad ang kasamaan na iba, kundi laban para buuin muli ang kanilang sariling pamilya. Sa tulong ni Dr. Giselle Armonia, isang child therapist na inirekomenda ni Feli Ann, unti-unti natutunan ni Lior at Amelie na ilabas ang mga takot na matagal nilang ikinulong sa dibdib. Sa una, halos ayaw magsalita si Amelie sa therapy sessions. Madalas ay nakayuko siya, hawak ng laylayan ng palda at sumasagot lamang ng tanggo o iling. Ngunit sa paglipas ng linggo, sa pamamagitan ng pagguhit, pagkukwento at dahan-dahang pag-uusap, nagsimula siyang ilabas ang sakit. Isang araw, ipinakita niya kay Samaira isang drawing. Sa kaliwang bahagi nito ay may maliit na batang babae sa loob ng madilim na kwarto. Sa kanang bahagi naman ay may araw, bulaklak at isang babaeng nakayakap sa dalawang bata. Anong ibig sabihin nito, anak? Tanong ni Samaira. Mahinang ngumiti si Amelie. Ito po yung dati. Tapos, ito po yung ngayon. Hindi nakapagsalita agad si Samaira. Hinaplos niya ang buhok ng anak at saka ito niyakap ng mahigpit. Si Lior naman ay iba ang paraan ng paghilom. Hindi siya pala iyak. Hindi rin siya mahiling magsalita tungkol sa nararamdaman. Pero napansin ni Dr. Giselle na tuwing may pinagagawang activity tungkol sa mga bagay na gusto mong protektahan, laging pamilya ang sagot niya. Laging si Samaira at si Amelie ang inuuna niya. Unti-unti ring lumabas na matagal niyang sinisi ang sarili niya dahil pakiramdam niya ay hindi niya sapat na naprotektahan ang kapatid. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila, mahinahong sabi ni Dr. Giselle sa kanya isang session. Bata ka noon, at kahit bata ka, ginawa mo ang lahat ng kaya mo. Tahimik lang si Lior, pero tumanggo siya. Mula noon, medyo nag-iba ang bigat ng balikat niya. Hindi pa man tuluyang nawawala ang sakit, natutunan niyang hindi niya kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng sisi. Samantala, habang pinapanday niyang muli ang emosyonal na pundasyon ng mga anak, inayos naman ni Samaira ang kabuhayan nila. Sa loob ng maraming taon, natuto siya ng tamang paghawak ng budget, pag-aalaga ng matanda, at pakikitungo sa iba't ibang klase ng tao sa Milan. Naalala rin niya ang pagtulong niya noon kay Aling Doris sa pagpre-prepare ng packed lunch. Doon nagsimulang mabuo sa isip niya ang isang maliit ngunit matatag na negosyo. Sa tulong ni Attorney Zelmar na tumulong din sa legal at business papers at ni Maestra Odeline na kumonekta sa ilang guro at opisina, nagtayo si Samaira ng isang simpleng food supply at school lunch service business. Ang pangalan nito ay L&A Home Meals mula sa mga unang titik ng mga pangalan ni Lior at Amelie. Nagsimula iyon ng maliliit na order, packed lunch para sa mga teacher seminar, merienda para sa ilang opisina, at healthy meal packs para sa mga school program. Dahil masinop, malinis at masarap magluto si Samaira, mabilis kumalat ang magandang feedback. Si Nurse Thea pa nga ang nagrekomenda ng lunch service niya sa Municipal Health Office. Si Mang Sisa naman, kahit simpleng tao, ay tumulong sa paghahanap ng murang supplier ng gulay at karne. Si Aling Verna naman ay naging isa sa mga kauna-unahang suki sa pagbili ng ingredients. Unti-unti, ang perang dati nauubos sa maling kamay ay naging puhunan ng negosyong tunay na nagtatayo ng kinabukasan ng kanyang mga anak. Ma, ang dami mong order ngayon, sabi ni Lior isang umaga habang inaayos niya mga deliveries. Ngumiti si Samaira. Mas okay na yan, anak. Mas gusto ko nang mapagod sa trabahong alam kong para sa atin. Ako po, pwede akong tumulong sa inventory, sabi ni Lior. Tumawa si Samaira. Pwede, pero hindi ka na inuutusan, kung gusto mo lang. Gusto ko po, sabi ng bata, at sa simpleng pahayag na iyon ay dama ni Samaira ang malaking pagbabago. Hindi na iyon sa pilitang trabaho, bahagi na iyon ng isang maayos at ligtas na tahanan. Lumipas ang mga buwan. Sa bagong paaralan, unti-unting lumitaw ang totoong kakayahan ni Lior. Dahil matalino at likas na mapagmasid, mabilis siyang nakabawi sa pag-aaral.
Nang sumali siya sa Division Science Quiz Bee, walang gaanong nag-expect dahil tahimik lang siya at galing sa napakahirap na pinagdaaranan. Ngulit sa gulat ng marami, siya ang nanalo. Hindi man siya palobibo, alam ng mga guru niyang kakaiba ang bata. Isang hapon, bit-bit ang certificate, pumasok si Lior sa kusina habang nagbabalot si Samaira ng orders. "Mama," sabi niya, pilit na hindi nagpapahalatang saya. "Nanalo po ako." Pagkakita ni Samaira sa hawak ng certificate ng anak, napatigil siya. "Anak, ayaw kong sanang guluhin ka kasi busy ka. Pero sabi ni Sir, pwede raw po akong i-recommend sa Science High School Scholarship." Parang sandaling huminto ang paligid. Ibinaba ni Samaira ang hawak niyang lalagyan at agad niya iyakap ang anak. "Ito ang dapat mong ginagawa. Ito ang buhay na dapat meron ka." Si Amelie naman ay mas lalong namukadkad. Nang maging maayos ang pagkain niya at wala ang araw-araw na takot, bumalik ang kinang sa mga mata niya. Mas naging madaldal siya, mas naging magaan ang tawa, at higit sa lahat, bumalik ang hilig niya sa pagguguhit. Napansin iyon ng art teacher niya at isinali siya sa school exhibit. "Mama, tignan mo po!" Excited na sabi ni Amelie isang gabi habang ipinapakita ang painting niyang may batang babae sa gitna ng hardin. "Eto po ako, tapos ito po yung mga bulaklak na parang hindi na mamamatay." Napatingin si Samaira sa painting. Simple lang iyon, pero punong-puno ng kahulugan. "Napakaganda, anak. Pwede po ba akong maging artist paglaki?" Ngumiti si Samaira. "Pwede kang maging kahit ano. Wala nang pipigil sa'yo." Habang umaangat ang buhay nilang mag-ina, kabaliktaran naman ang nangyari sa kampo ni na Celestina. Nang matigil ang padala at magsimula ang mga kaso, mabilis na naubos ang kinang ng buhay na inangkin nila gamit ang perang hindi kanila. Ang hulugan sa sasakyan ay hindi na nabayaran. Ang mga ino-order na appliance ay nagkaloko-loko sa bayarin. Ang ilang kamag-anak na dating palaging nakatambay sa bahay ay hindi na nagpupunta. Ang mga kapitbahay na minsang takot magsalita ay hindi na rin nagpapauto sa paawa-drama ni Celestina. Si Bridget, na sanay sa porma at luho, ay iniwan pa ng kinakasamang lalaki nang mabaon ito sa utang at mawala ang pakinabang. Si Yorick naman na dating siga sa compound ay naging tampulan ng chismis dahil sa pag-aamin niya sa ginawa nila sa mga bata. Wala nang gustong magtiwala sa kanya. Minsan, isang maulang hapon, dumating si Celestina sa maliit na opisina ng LNA Home Meals. Halatang matanda na itong lalo, namayat at nawala ang dating tikas ng tindig. Pagkakita ni Samaira sa kanya sa may pinto, tahimik siyang tumayo. "Anong kailangan mo?" Malamig niyang tanong. Nanginginig ang boses ni Celestina. "Samaira, patawarin mo na ako. Matanda na ako. Wala na kaming matakbuhan." Matagal na tinignan ni Samaira ang biyena niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng kamay. Ngulit ang katahimikan niya ay mas matalim kaysa sigaw. "Pinatawad na kita sa puso ko," sabi niya sa huli. "Pero hindi ibig sabihin nun ay papayagan kitang bumalik sa buhay ng mga anak ko. Ang kapatawaran ay para makalaya ako sa galit, hindi para bigyan ka ulit ng pagkakataong manakit." Napayuko si Celestina. "Apo ko sila. Hindi mo sila tinuring na apo noon. Ginawa mo silang utusan. Pinagkaitan mo ng pagkain. Sinira mo ang pagkabata nila habang nagpapakasasa ka sa perang pinaghirapan ko." Walang maisagot si Celestina. Ilang sandali pa, tumalikod na si Samaira at iniwan siyang nakatayo roon. Hindi niya na kailangan ng mas mahabang paki-eksena. Tapos na ang panahon ng pagmamakaawa ng mga taong nagpasakit sa kanila. Dumating ang pinakamagandang bunga ng lahat sa sumunod na taon. Sa entablado ng School Recognition Day, tinawag si Lior Velasco Barrion bilang top student at scholarship recipient. Nakatayo si Samaira sa audience, nakahawak sa kamay ni Amelie habang pinapanood ang anak na maayos ang tindig, malinis ang uniforme, at wala na ang bating-batang takot na takot magsalita. Nang ilabot dito ang medalya, hinanap agad ni Lior ang mukha ng kanyang ina sa gitna ng tao at bahagyang ngumiti. Pagkaraan ng ilang linggo, isinama naman ng paaralan si Amelie sa unang student art exhibit nito. Sa dingding ng maliit na gallery corner ay nakasabit ang painting niya.
Isang bahay na maraming bintana, may araw sa itaas, at 3 taong magkakayakap sa harap ng hardin. "Pangalan ng obra mo, anak?" tanong ng principal. "Bagong umaga po," sagot ni Amelie. Nang marinig iyon ni Samaira, tuluyan nang pumatak ang luha sa mga mata niya. Hindi na iyon luha ng kawalan, hindi na iyon luha ng galit, kundi luha ng isang inang matagal nang nakipaglaban para sa hustisya at ngayon ay nakikita ng buong buo ang bunga ng paglalaban niyang iyon. Sa pag-uwi nila ng gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa hapag na punong-puno ng mainit na pagkain, kanin, sinigang, pritong isda at paboritong gulay ni Amelie. Simpleng hapunan lamang iyon, pero para kay Samaira, iyon ang pinaka-engranding tagumpay sa buong buhay niya. Hindi dahil mayaman na sila, kundi dahil payapa na sila. Hindi dahil wala ng problema sa mundo, kundi dahil wala ng kamay na aabuso sa mga anak nila sa loob ng tahanan nila. Habang pinapanood niya sina Lior at Amelie na nagtatawanan sa mesa, doon niya lubos na naunawaan ang isang bagay. Ang pinakamalupit na paghihigante ay hindi lamang ang ipahiya ang mga nang-aapi o ang ipatikim sa kanila ang pagbagsak, kundi ang buuing muli ang buhay na pilit nilang winasak. Ang gawing matatag, ligtas at masaya ang pamilyang inakala nilang kaya nilang yurakan. At sa wakas, matapos ang mahabang taon ng luha, gutom, pangungulila at pakikibaka, si Samaira at ang kanyang mga anak ay hindi na lamang basta nakaligtas. Tunay na silang nakabangon, buo, marangal, at handang yakapin ng isang hinaharap na hindi na kailanman maaabot ng anino ng kanilang mapait na nakaraan.